Kung gugustuhin niyang tumakbo, tingin ko ang karamihan sa Pilipino siya ang napupusuan na susunod na Pangulo. Hello mga kababayan! Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang ilan sa mga pinakamainit at pinaka-latest na balita sa politika na siguradong pinag-uusapan ngayon ng marami. Pero bago ang lahat, paki-like muna ang video na to at kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag nang mag-isip-isip. Pindutin nyo na ang subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin. Salamat! Ngayon, diretso na tayo sa balita. Isang matapang at emosyonal na pahayag ang binitiwan ni Vice President Sara Duterte na talaga namang umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko. Ayon sa Vice Presidente, tunay daw siyang pinagpala bilang isang politiko. Bakit? Dahil sa kabila umano ng sunod-sunod na batikos, paratang at paninira laban sa kanya, nandyan pa rin daw ang suporta ng taumbayan. Sabi nga niya, at ito ang mismong sinabi ng Vice Presidente, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taumbayan. Matapang, diretso, walang paligoy-ligoy. Ang pahayag na ito ay lumabas kasunod ng mga reklamong plunder na inihain ng ilang civil society groups laban sa kanya. Ang issue, ang umano'y 612.5 million pesos na confidential funds na may kinalaman sa Office of the Vice President o OVP at pati na rin sa Department of Education o DepEd noong siya pa ang kalihim doon. Pero malinaw ang posisyon ng Vice Presidente, hindi siya natinag. Tinawag niya ang mga kasong ito bilang isang fishing expedition. Ibig sabihin, ayon sa kanya, parang naghahanap lang daw ng maikakaso. Walang matibay na ebidensya pero pilit pinapalaki ang issue. Dagdag pa niya, huwag daw magpadala ang publiko sa mga paninira at intriga. Ayon kay VP Sara, alam daw ng taumbayan kung alin ang katotohanan at alin ang puro pamumulitika lang. Opo, at kahapon, hindi ako nagkakamali, may pahayag po kayo kaugnay sa mga complaint o mga reklamo na isinampa dyan po sa Ombudsman laban po kay Vice President Sara Duterte. At kabilang po sa mga nabanggit po ninyo, itong mga nasa likod ng itong mga reklamong isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Tinutukoy po ninyong, sino po itong tinutukoy po ninyong insidious forces at bitter rivals now bound in unholy alliance batay po sa inyong naging pahayag? Maaari ho ba ninyong pangalanan din po itong mga individual o grupong itong nasa likod nga po nitong pagsasampa ng kaso o reklamo laban sa Vice Presidente? Yeah, hindi naman sikreto yan. Alam naman ng lahat ng tao na ang mga tao na nasa likod niyan ay yung mga tinaguriang civil society groups, pero na pink talaga, pink at yellow. Sila Senator Trillanes, yung grupo nila. Tapos malinaw na nakikipagtulungan sila sa gobyerno natin, sa Administrasyong Marcos Jr. for mutual political survival. Nabanggit ko nga doon sa statement na dati magkalaban tong mga to pero hindi nila kayang tapatan ang Duterte, kaya nagsanib puwersa sila para gawin ang lahat ng makakaya nila para buwagin ang mga Duterte. So, umaga pa, Attorney, iisang grupo lamang ang nag-aalyansa ngayon, nagkakaroon ng pagsasabuatan para talagang pabagsakin ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Tama yan. I'm sure hindi nila gusto yung isa't isa no? Pero kinakailangan na makipagsabuatan sila sa isa't isa dahil common ang enemy nila sa pamilyang Duterte, kaya sila nagkakaganyan. Opo. Attorney, meron ho kayong nabanggit din yung tungkol sa procedural and constitutional grounds. Maaari ho ba ninyong ipaliwanag kung aling eksaktong desisyon po ng Supreme Court ang tinutukoy po ninyo na saklaw po nitong nabanggit ko po? Ang konteksto nun is kasi nga nabasura ng Supreme Court yung impeachment complaint na final laban kay VP Sara Duterte
on procedural and constitutional grounds. Ang sinabi kasi ng Supreme Court ay linabag niyo yung Constitution kasi nag-file kayo ng mas marami than one impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasi kung natatandaan niyo noon, apat ata yung complaint na final laban kay VP Sara Duterte. Tapos on constitutional grounds, ang ibig ko sabihin doon is yung due process. Sabi ng Supreme Court na hindi pwede na hindi bigyan ng opportunity or oportunidad si VP Sara na sagutin yung mga alegasyon laban sa kanya sa House of Representatives pa lamang. So, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court, kapag nag-file ka ng impeachment complaint laban sa isang impeachable officer katulad ng Vice President, kailangan bibigyan mo siya ng pagkakataon na sagutin yung mga paratang laban sa kanya sa House of Representatives level pa lamang. Pero dito, hindi nangyari to. Ang ginawa nila is nag-file lang sila ng impeachment complaint diretso na sa Senado, which natatayo namang impeachment court. Opo. Pero hindi po ito nangangahulugan na walang pananagutan na po yung isang opisyal kung sakali mang tama yung pagbasura sa isang impeachment complaint, attorney. Oo, pwede naman talagang mag-file ng kaso, 'di ba? Kunyari merong criminal act, may criminal na pananagutan, kailangan talagang file ng criminal case. Pero ito kasi dun sa konteksto natin, itong dumaan na impeachment, na basura, halata na ginagawa lang nila ng paraan para sirain si VP Sara bago maghalalan sa 2028. Yun ang nakikita nating malinaw kasi hindi nila na tawid yung impeachment. So ngayon naghahanap sila ng paraan kung paano masisiraan si Vice Presidente Sara Duterte bago mag 2028. At malinaw naman sa mga interview ng mga complainant na ang pakay nila dito is mabuksan daw umano ang mga bank accounts ni VP Sara Duterte. Kaya tama yung sinasabi ni VP Sara na fishing expedition lang ito. Opo. O nga, yung mga nakalipas na mga araw, yung mga pahayag pa ni Zaldico, pinag-uusapan natin. Abay, parang ngayon si VP Sara na, attorney. Ito'y malinaw na paglilihis, kumbaga, nakikita po ninyo, attorney. Paglilihis siya, pero sa kakalihis nila, ang nakikita ko dito is imbis na maging cover up ito, ini-expose nila yung sarili nila. Kasi yung mga complainant dito, anti-corruption advocates umano, pero yung pinakamalaking corruption issue sa bansa natin, tila tikom bibig sila, hindi sila nagpa-file ng anumang complaint, diba? Sabi nga ng mga kaalyado nila, yung budget ng Pilipinas noong 2020 for 2025 is the most corrupt budget in the history of the Philippines. Pero instead na yun ang pagtuunan nila ng pansin, itong si VP Sara ang dinidiin nila na malinaw naman na walang kinalaman doon sa budget. Samantala, si Pangulong Marcos at yung mga opisyal na responsable para sa budget na to na nagsibitiw na nga sa trabaho dahil sa mga allegation na pinupukol sa kanila, hindi pinapalagpas nila. Kaya expose sila dito na hindi talaga hustisya ang habol nila kundi politika. Opo. At para ma-specify lang po natin, attorney, ang nakikita po ninyong grupong ito, isang grupo na nagsasanib puwersa, kabilang na po dito yung mga dilawan, mga komunista, oligarko, at marami pang iba na kung saan noon ay naging kalaban po ng mga Duterte ng dating administrasyon, attorney. Yeah, totoo yan. Sila rin naman ang complainant dito sa plunder complaint laban kay VP Sara. Pero idagdag ko lang na actually, yung gusto nilang mangyari na
magkakaroon ng pagbukas ng bank accounts ni VP Sara Duterte dahil sa pag-file nila ng kaso sa ombudsman, hindi mangyayari yan sa ombudsman level unless magbendalo na naman tayo, di ba? Pero malinaw ang Korte Suprema tungkol sa exceptions to the bank secrecy law na kailangan si Ombudsman Remulla hindi niya pwedeng utusan ang anumang bangko na buksan dahil lang may complaint na pending sa opisina niya. Kailangan bago payagan si Ombudsman Remulla na mag-inspect ng bank accounts, kailangan may actual kaso na na-file sa korte. Ang tingin ko dito is malinaw naman na ang impeachable officers hindi pwedeng kasuhan yan habang nakaupo. Pwede mo silang kasuhan pagkatapos. Or pwede silang file ng impeachment complaint. Pero hindi habang nakaupo sila. Opo, malinaw yun, attorney. Malinaw na hindi po nakasaad sa batas na ang ombudsman ay may kapangyarihang magsiyasa kahit sa mga impeachable officials hanggat hindi ito nagresulta agad sa pagpapatalsik? Pwede silang mag-imbestiga. Ang pinaka pwedeng gawin na ng ombudsman pagdating sa impeachable officers is mag-refer ng impeachment complaint sa Kongreso. Yun na yung pinaka pwede nilang gawin laban sa impeachable officers. Pero doon naman specifically doon sa gusto nilang mangyari na magbukasan ng bank accounts, kailangan meron ng either kaso na na-file sa korte or meron ng impeachment complaint na nasa Senado na. So, yun lang yung dalawang situation na pwedeng may kapangyarihan si Ombudsman Remulla na magpabukas ng bank accounts. Opo. And even then, hindi pwedeng lahat ng bank accounts. Kailangan niya tukuyin kung anong bank accounts ang pabubuksan niya at bakit may hinala siya na itong bank account na to ay may linalaman na ill-gotten wealth or anuman. Opo. Sa madaling salita, attorney, ang trabaho, ang purpose ng ombudsman ay magsampa lamang ng kaso o reklamo laban sa isang impeachable officer at wala siyang kapangyarihan na magtanggal, magpahinto o magsuspende ng isang public official o impeachable official tulad po ni Vice President Sara Duterte? Yung gano'n, tama yung sinabi mo. Hanggang pagpapa-refer lang siya ng impeachment complaint or mag-file ng kaso. Pero yun nga yung pag-file ng kaso, tingin ko hindi pwede yan kasi impeachable officer nga yan Pwede lang matanggal yung official na yan by filing an impeachment complaint. Opo, at yung Kongreso lamang ngayon na dahil doon sa House na nakita natin nung mga nakaraan na impeach na po siya ng House. Ang Senado ngayon yung nakatoka pero may pending cases pa tungkol po doon sa impeachment case ni VP Sara doon sa Supreme Court. Na yan pong inihintay po natin, yung motion for reconsideration kung hindi ako nagkakamali, attorney. Tama yan. So binasura yung impeachment complaint ng Korte Suprema, nag-file naman ng motion for reconsideration ang House of Representatives ata. Pending pa yan sa ngayon, pero kung tutuusin, pwede silang mag-file ulit. Sabi kasi ng Korte Suprema, nag-start yung bilang ng 1-year period noong February 2025. So, pwede na sila ulit mag-file sa February 2025 naman. 2026. So, nabanggit din po ninyo, attorney, na clearly partisan yung ombudsman natin ngayon. Tama ho ba? Tama. Kaya din, alam mo, normally, hindi mo naman, karapatan naman ng bawat mamamayan, bawat Pilipino na magsampa ng reklamo. 'Di ba? So hindi naman dapat yan kinikriticize or pinupuna na bakit ka nagfa-file. Karapatan niya ng bawat Pilipino Pero yung konteksto kasi na sinubukan yung impeachment, hindi kayo nakalusot,
Tapos meron tayong malaking skandalo sa flood control. Pero ang pilit dinidiin nyo, si VP Sara. 'Di ba? Tapos ifa-file mo siya sa isang opisina na clearly partisan, meaning may pinapanigan. Buti sana kung pinakita ni Ombudsman Remulla bilang DOJ Secretary na patas siya, pero hindi nga po eh. 'Di ba? At saka inamin niya mismo na okay sa kanya na mag-bend the law. 'Di ba? So, kaya nakakabahala at hindi lang nakakabahala at saka hindi na rin nakapagtataka na yun ang sumunod na hakbang nila kasi nga gusto nila gawin ng lahat para matanggal si VP Sara sa 2028 elections. Opo. Hindi po ba nakasasama po yun sa imahe po o tiwala ng publiko sa isang institusyon tulad po ng Ombudsman kapag nakitang ito ay partisanship pala itong institusyon na ito at walang due process, kumbaga? Oo, kasi dapat independent ang ombudsman eh. Kaya nga siya, ang ombudsman, impeachable officer din siya. Hindi siya pwedeng tanggalin lang ng Pangulo bilang appointing authority. Pag na-appoint na yung ombudsman, kailangan, para matanggal siya, kailangan ma-impeach din siya. So independent office yan, may sariling budget yan, hindi yan dapat nagre-report sa Pangulo. So hindi maganda na halatang may pinapanigan siya. At makikita natin yan sa mga susunod na araw dahil sabi, di ba may mga pangako yung gobyerno kasama na si Ombudsman Remulla na may mga makukulong, may mga kakasuhan, pero kung hindi makakasuhan yung mga kaalyado ng Pangulo na malapit pa rin sa kanya hanggang ngayon, katulad ni Speaker Martin Romualdez, ng malakas na kaso, hindi yung gross negligence na sinasabi ni Ombudsman Remulla, makikita na talagang may pinapanigan siya, may kinakampihan siya, may pinagtatakpan siya. Opo. Dito naman po sa naging affidavit po ni Madriaga, nagkaroon po kayo ng pahayag din at sabi po ninyo, nonsensical o walang lohika po yung naging pahayag po ni Madriaga doon sa affidavit po niya. Ano pong partikular doon sa affidavit, attorney? Well, yung una kong nakita siguro dito is yung na bumuo daw siya ng grupo sa utos ni VP Sara para suportahan ang kampanya niya sa pagkapangulo. 'Di ba? Alam naman natin at may personal knowledge ang pamilya namin na ayaw talagang tumakbo ni VP Sara noong 2022 bilang pangulo. In fact, kahit nga vice presidente nung una ayaw niya eh. So doon pa lang alam mo nang nagsisinungaling itong si Madriaga. Opo. At may mga naihain na ba kayong counter affidavit din po o formal na reklamo ng perjury laban po kay Madriaga, attorney? Or may plano po kayong ganun, sasampang kaso laban po sa kanya? Nag-issue lang tayo ng statement bilang observer, bilang isang abogado, bilang isang Pilipino na nakikita yung mga pangyayari sa bansa natin. We just felt the need to call it out. Kasi ang tingin ko dito, yung sinabi ko, yan din ang nararamdaman ng karamihan sa Pilipino eh. So, yun lang. Hindi naman po tayo involved sa kasong ito. Opo. At yung magbibigay po ng kung may bigat o kredibilidad yung isang affidavit, attorney, hindi po ba ang korte o yung ombudsman mismo yung magsasabi din daw? Ang mahalaga, pag may affidavit ka, dapat hindi puro laway lang. Diba? Dapat substantiated siya, meaning meron kang ebidensya. Pero nung binasa ko yung affidavit ni Madriaga, wala namang nakalagay. Wala namang suporta. Walang resibo. Ika nga. So, kwento lang, kwentong barbero lang, kwentong kutsero lang. So, hindi yun credible. Hindi tatanggapin yun
ng isang korte or hindi dapat yung tanggapin ng isang korte or ng ombudsman or ng isang fiscal sa pag-determine ng probable cause laban sa isang tao dahil nga walang suporta. Hindi ang basic sa aming mga abogado is allegations are not equivalent to proof. So unless meron kang katibayan, walang saysay yung mga allegation sa affidavit. Tapos bukod nga sa wala ng katibayan, walang suporta yung mga sinasabi niya, meron pa siyang mga nonsensical na allegation katulad nung sabi ko nga yung gumawa siya ng grupo sa utos ni VP Sara para sa presidential campaign niya. Alam naman natin na wala siyang balak tumakbo noon bilang pangulo. Tapos yung hindi naman siya military or police pero sinasabi niya nagte-training siya ng mga PSG or nagbubuo siya ng grupo ng PSG. Yung mga bagong pakilala lang sa kanya pero pinagkakatiwalaan daw siya na gumawa nito at gumawa niyan. So parang hindi kapani-paniwala talaga. Opo. Tungkol naman doon sa pag-uugnay po ninyo kay Pangulong Marcos Jr., bakit po ninyo isinama sa usapin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung ang reklamo ay laban daw kay Vice President Sara Duterte? Yeah, kasi sila din ang ang sa akin kasi hindi naman lahat ito konektado pati yung pagtapon kay Pangulong Duterte sa The Hague, itong impeachment laban kay VP Sara, itong paglilihis ng issue mula sa flood control pabalik sa mga hintulot ng Pangulo. Di ba? Kasi yung kunyari pagtapon kay Pangulong Duterte sa ICC, syempre gagalaw lang yung mga cabinet secretary niya, si DOJ Secretary Remulla noon, si DILG Secretary John Vic Remulla, si naging PNP Chief si General Torre. Hindi naman yan gagalaw ng walang go signal ni Pangulo. Sinasabi na wala daw kinalaman ng palasyo sa impeachment. Pero ang pinakaunang pumirma ng impeachment complaint, si Sandro Marcos. Hindi ba? Tapos ito, yun nga, sino ba ang nag-appoint kay Ombudsman Remulla sa Ombudsman? Hindi ba si Pangulong Marcos din? Tapos, ngayon, ginagamit siya ngayon ng itong civil society group ko, no? Anti-corruption advocates para kasuhan si VP Sara. So, yun ang hindi mo maaalis sa isipan mo na lahat ng galaw na ito may approval ni Pangulong Marcos. Opo, at bukod pa doon sa sinasabi po ninyo dito sa inyong naging pahayag, yung billions or trillions lost sa flood control projects. Dapat yan ang pagtuunan natin ng pansin Kasi yung confidential funds, I mean, hindi naman sa maliit ang halagang confidential funds na sinasabing winaldas. Pero ang confidential funds kasi talagang mahirap na usapin yan kasi syempre kapag gumamit ka ng confidential funds, ginagamit mo yan pangkuha ng impormasyon galing sa kalaban So basically magbabayad ka sa mga taong nasa sa kalaban ng estado para kumuha ng impormasyon galing sa kanila. So bakit naman kunyari dun sa issue ng Mary Grace Piatos, 'di ba? Bakit naman kung ako yung informant ng gobyerno, kung ako yung informant ng opisina ni VP Sara, bakit naman ako papayag na ibibigay ko yung totoong pangalan ko? Magpapalista ako tapos pipirma ako, 'di ba? So, ganun lang ka-basic yun Pero ginawa nila, wineponize nila, ginawa nilang issue laban kay VP Sara. So, hindi siya malakas na kaso, pero paulit-ulit sila para siraan si VP Sara Duterte. Pero itong flood control, mas malaking issue to kasi yun nga, billion if not trillion na ang nawala dito. Pero imbis na pagtuunan natin to ng pansin, 'di ba? I-pressure yung gobyerno na panagutin ang dapat panagutin.
Wala, hinayaan na lang ang ICI na clearly wala namang pangil, walang kapangyarihan. Tapos, mapupunta rin kay Ombudsman Remulla na nakita na nga natin, hindi siya patas. Po. At itong nabanggit din po ninyong unassailable path to the presidency, ang landas po ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo, ay masasabi po ninyong tiyak na ang kanyang pagkapanalo, attorney? Hindi naman natin sinasabing tiyak na, pero kung gugustuhin niyang tumakbo, tingin ko ang karamihan sa Pilipino siya ang napupusuan na susunod na Pangulo. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, attorney, papaano po ninyo pinag-iiba ang political persecution sa lehitimong anti-corruption investigation? Yeah, I mean, yung context kasi klaro eh. Kinompare ko nga, di ba, yung confidential funds and yung flood control. Sa akin kasi kapag kapatas ka tumingin ng facts, mag-imbestiga, makikita mo agad na yung confidential fund issue, hindi siya issue at all. Kung merong mang issue sa confidential funds is, ang issues para sa akin doon is bakit ba kailangan gumawa ng ganitong klaseng documentation yung mga opisinang gumagamit ng confidential funds when yung mga situation ng paggamit ng confidential funds, ganun nga, hindi mo pwedeng hindi malaman yung pangalan ng informant, hindi pwedeng ibigay yung mga ganong klaseng detalye. So, yun yung issue. Parang dahil may requirements sa paggamit ng confidential fund, nagagamit pa ngayon laban sa kay VP Sara for political persecution when all of the other offices that have confidential funds, hindi pa natin sinisilip. For all you know, ganun din sila magdokumento ng confidential fund use. Kaya, so, very selective yung pagtira kay VP Sara. Kasi sa lahat ng opisina na may confidential fund, siya lang tinitira. Tapos instead na mag-focus dun sa mas malaking issue ng flood control, ang pinupunan nila si VP Sara pa din. Attorney, magandang umaga. Naalala ko po, noong 2016, tatay niyo po, yung abogado, same din na issue dito, yung pag gusto nilang buksan, ito nga pong mga bank accounts ni former President, then Mayor Rodrigo Duterte po. Nakikita niyo po ba, kasi ang nag-aakusa din doon is si dating Senador Trillanes. So nakikita niyo po ba na same script yung kanilang ginamit din po rito this time sa kanyang anak? Mukhang gano'n na nga. Which medyo katakataka din kasi alam kinakana noon, di ba? Ngayon. Pero yung grupong yan, ganyan talaga sila maglaro. Yung kahit kay Justice Corona pa noon, ang nangyari doon is pinalabas nila na malalaki yung mga deposito or yung mga laman ng bank accounts ni Justice Corona, pero ang totoo doon, ang ginawa nila doon is yung pagpasok at paglabas ng pera sa bank account ni Justice Corona, inad nila lahat. Yung labas at pasok, inad nila lahat. Instead na pag pumasok, mababawasan paglalabas, ginawa nila, inad nila lahat. Kaya lumobo tuloy yung amounts. Kaya nagmukha tuloy na may tinatago si Justice Corona or may ninakaw siya o anuman. Tapos yun, ganun din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kahit ata kay Vice President Binay noon, ganyan din ang ginawa nila. So, baka kaya, kasi trademark nila yan eh, kaya nila sinusubukan ulit. Baka sakaling gumana this time. And if ever po na gumalaw dito, umaksyon ang ombudsman po, kumbaga magdudulot ba ito ng krisis po, lalo na sa legal system po natin? Hindi naman, kasi I'm sure kung kunyari, kung hindi sinunod ni Ombudsman Remulla yung prevailing jurisprudence,
on inspections of bank accounts of the ombudsman na sinasabing kailangan may kaso muna. Hindi pwedeng preliminary investigation lamang sa ombudsman, kundi actual case filed in court bago makapag-utos yung ombudsman na magbukas ng bank accounts. I'm sure yung mga abogado ni VP Sara tatakbo yan sa Supreme pigilan itong paglabag sa batas na to. Opo. Sa nakikita nyo po ba, meron kayong nakikita bang double standard sa pag-appreciate po, lalo na sa ating gobyerno, lalo na sa mga kritiko ng dating administrasyon, doon sa pag-appreciate sa pahayag ni Madriaga naman at nitong si dating congressman Zaldico po, attorney, kasi kapwa sila naglahad ng may mga revelasyon dito sa panig po ni Congressman Zaldico. Meron siyang mga ipinapakitang mga resibo, and in fact, siya rin po yung pinuno dito po sa talagang nangangalaga sa pera ng taong bayan or nangangasiwa or nangunguna sa pagbabudget po, no? And kaibahan naman siguro dito kay Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay na yun naman yung hinihingi dito kay Congressman Zaldico. Pero yung pag-appreciate kung yung ano yung binibigyan ng bigat ngayon, nahahype ngayon po itong dalawa po, attorney, ano po sa pananaw niyo po? Wala pa naman ata kasing wala pang ina-appreciate or hindi pa actually tinitignan yung mga alegasyon ni Zaldico kasi nga Facebook video lang siya, hindi siya affidavit. Ito namang kay Madriaga, affidavit siya pero hindi pa naman ata siya fina-file kung saan. Kumbaga, press release pa lang ito. Pasabog na pinunan din natin kasi napaka-coincidental naman a few days before the plunder complaint ilalabas itong affidavit ni Madriaga. So, in that context, ano naman, wala pang double standard. Yung mga mamamayan pa lang yung nag-weigh in dito sa dalawang allegation na to. Pero sa akin, may affidavit man o wala, dapat bigyan ng pansin yung sinasabi ni Zaldico kasi yun nga, merong dokumento. Merong paper trail naman yung sinasabi niya. Kaya dapat tignan ito ng mabuti ng gobyerno natin. Ang problema kasi maraming exposed sa administrasyong Marcos Jr. Karamihan nga nag-resign na. Kaya baka hindi suriin ng mabuti itong mga allegations ni Zaldico. Kasi baka kung sino pa ang tamaan, 'di ba? Baka mahanap nila yung ebidensyang nagtuturo dun sa mga tunay na responsable dito sa flood control and budget anomalies.